Hey guys, what's up? I'm Sean Wayne and today, pag-usapan natin itong banat ni Ted Filon at saka ni DJ Chacha. No? Ang ganda-ganda ng observations nila actually dito sa mga nangyayaring ito. And gaya ng ginagawa natin, i-connect the dot natin. Sa totoo lang, tama rin naman si Ted Filon sa kanyang mga observations. So even before we get into that, before natin panoorin itong clip na to, let me roll my intro. Ayun. So, dito, alam mo, one thing that I like and I love about Ted Filon, sa totoo lang, siya, lagi niyang binabasag ang mga bagay-bagay. No? At ang galing ng research team niya, kasi ang galing nilang pagsamasamahin yung mga infos na konektado sa tinatopic ni Ted Filon. Ito yung tipo ng taong hindi mo para siyang kung naging abogado to para tong si Attorney Claire Castro, talagang pakikitaan kanya ng mga ng mga basis ng kanilang mga statements. Yun yung nagugustuhan ka rito sa mga atake ni Ted Filon at saka ni DJ Chacha. Panoorin natin yung sinasabi rito ni Ted Filon. Leaders ay kinausap po ni Presidente. Ang sabi daw ho nila fellowship, pero huwag na ho tayo magpakatanga dito, di ba? Eh, ngayon, pag-uusapan talaga nila, paano ho nila didiskartehan ito? Paano ka... Alam mo, mga supportan lang naman ng tambalala maniniwala na ito ay simpleng pagtitipon lang na nangyari days before. I mean, na-schedule days before. Diba? We already know the drill. Pahuhulag po sa isyong sinimulan naman ng Kamara. Okay. Ito po gagawin ko ito ng medyo episode and think about it. Pero ngayon pa lang po, mga kapatid, isipin po ninyo. Ang Kamara de Representante nag-imbestiga. Itabi mo yung Quadcom, Committee on Good Government. They investigated the Vice President tungkol po sa COA report. At ngayon mga kapatid, lumalalim ito ng lumalalim kasi po ang COA sinasabi na mga kapatid na meron nga silang mga Guys, pakinggan yung mabuti to. Sundan yung mabuti to. Kasi at the end, mabubwisit kayo. Na oo nga, sasabihin niyo, oo nga, tama yung sinasabi rito ni Ted Filon. Nakita ng mga deficiency o mga paglabag doon sa panuntunan. Although at the end of the day, hindi pa final yung committee report na yung pong findings ng COA kasi nga yung tempo'y appealable. O ibang usapan yun. Ngayon kasi, ang Kamara de Representante, na kung saan po yung mga miyembro ng Committee on Good Government, girl, ay miyembro din ang iba dyan ng Committee on Justice. Na siyang didinig dito po sa impeachment complaint. Gets yun na. Gets yun na. Yung committee na dumidinig, at dumidiin kay VP Sara is the same, yung member nila is the same with the Committee on Justice. So dyan pa lang, alam mo na kung ano yung resulta. Kung mga naantidiyan sa Committee on Good Government sa ilang mga panayam at mismo doon sa hearing sinasabi na ito po ay mga impeachable offense. Right? Yes. So ito hong mga ebidensyang ito, yung mga piatos na yan, yung mga hindi pagharap sa hearing na iyan, yung mga binabanggit po dito na sinasabing paggasta ng pera ho ng hindi ho maipaliwanag, etc. etc. Yan ngayon ang ground ng impeachment complaint, particularly nitong pangalawang impeachment complaint ng grupo pong ng 50 mga individual na inendorso po ng Makabayan Black. So kung ang kanilang hawak po na sinasabi mga grounds na ito ay hango doon sa Committee on Good Government Investigation na sinasabi mismo ng kanilang chairman na grounds for impeachment, at magkakaroon ka ngayon ng pagdinig sa Committee on Justice kapag sinabi po ng Committee on Justice na hindi ground yan for impeachment, patay tayong pataka.
napipicture out nyo na? I don't know, no? If some of you or most of you is familiar dito sa salitang lutong Macau. Diba? Kumbaga, anticipated na kung ano yung mangyayari. However, ito yung however. Dito pumapasok yung sinasabi ni Ted Filon. Yung mga tao nagsasabi, okay, yung mga tao nagsasabi sa Committee of Good Governance, para sa kanila, yung ginagawa ni Pipi Sara is impeachable offense. Pero, pag pumunta na ngayon sa ibang committee, okay, Committee on Justice, the same people ang involved. Okay, same people ang involved. Tapos sasabihin na hindi yan impeachable offense. So, sino-sino na ngayon na nagagagawan? Diba? Magpakatotoo po tayo dito. Ha? So parang, di ba, ngayon, paano mo didiskartehan yan? Eh kung ikaw si Congresswoman Luistro, na member ka rin ng Committee on Justice, ang iniharap dito mga kapatid na ebidensya po nitong mga nagreklamo, hango sa inyong investigasyon. Sasabihin mo ngayon na hindi ground ito for impeachment? You cannot say Malabnaw that. ito na dahilan? You cannot say that. Hindi ba na-stop ka na doon during the hearing ng Committee on Good Government? So paano mo ngayon i-dispose ito? Paano mo ngayon didiskartehan ito na hindi kayo magmumukhang tanga? Di ba na nung panahon ninyo sa Committee on Good Government, paano ang dik-dik ninyo na impeachable offense ito? Yan, Paano yung pagkakamali ito? Oh. Na ground for impeachment ito? May naghain ng impeachment based on the facts that you presented. Kung ako si Congresswoman Luistro, magpapaplansya pa ako ng buhok para pretty ako kung matuloy yung impeachment hearing. Total, nagpabida na rin naman kayo dito sa mga hearing na ginawa ninyo nitong nakaraan sa komite. Ituto nyo na dito. Naku, makikita ng tao kung gaano kayo kagagaling humusga dyan. Hindi ba? O, di ba? Oo, Di ba, girl? kailangan ko ano yung sinabi nila dito sa komite nung dinidikdik nila ang DepEd, si VP Sara, ang ibang kawani ng OVP, makita natin Sa Committee on sa Justice. Committee on Justice. Paano yan? Paano yan? Sabi nila, naglabas na sila ng manifesto. Take note, naglabas na sila ng manifesto that they are supporting Bongbong Marcos Paul. So meron nga talagang magmumukhang tanga dyan. Diba? Sino? Di yung common member ng good governance at saka ng justice. Diba? Di ba panoorin natin, sino bang pumukhang tanga dyan sa mga yan? Di po ba? Yan po yun eh. So, how do you break away or I am sorry, how do you baby. escape? You cannot Di break ba? away from that. Di ba? The conundrum, the problem, the situation that you created. So, Committee on Justice hearing at ang iniharap ng dalawang grupong ito ay ang pinagbasihan ay ang inyong ginawang hearing na sinasabi ninyo na, di ba? O, ang dami mong dapat ipaliwanag dito. Ganito na ito, mga pagkakamali nito. And then all of a sudden, you will decide unfavorably on the merits or the cases presented to you during the Committee on Good Government hearing. Ang sabi nga dito ng isang taong matalino, my baby girl, ha? Oo, ang sabi nga dito, ha? Okay. Oo. Kapag sumunod kay Pangulong Junior na walang impeachment, maiiwan sa ere. Oo. Ang komite at mga kongresista na nagpagamit daw at tumira because para to defeat the impeachment, kailangan ang findings na no substance.
informed. paano yan? Galing sa inyo yung substance. At yan ay nanggagaling mismo sa isang matalinong tao na naandyan po sa batasan. Tayo tayo dyan. So, Oo. pala yun. Oo. Pala nung usapan nila nung fellowship, Sa no? kabilang banda yan, ha? Parang Opo. Anyway, kung pinag-usapan nila yung impeachment complaint ng fellowship, parang, Mr. President, oo. paano to? Paano tayo Hindi lulusot dito? Hindi pwedeng dito ituloy kasi kami naglabas ng mga ebidensya eh. Oo. So, Para naman kami susunugin niyo sa sarili naming mantika. Hindi kami papayag niyan. Di ba? Paano tayo lulusot dito? Well, they have to. Kailangan nilang pumayag. Alam niyo kung bakit? Pag hindi sila pumayag, baka hindi natin alam ano. Baka may kumanta dyan. Okay, may kumanta sa mga yan. At pag may kumanta dyan, sure na yan. Maglalaglagan na yan na parang mga dahon. Diba? Kanya-kanya ng statement yan. Ano yun? Oo, Ano natin to? na everybody Ano natin happy. to? Magpa-special session ka na, Mr. President? Hindi, na everybody happy. And ano muna ang sabi ni Nino? ni Ma'am Sara? Ay, Anong sabi mga niya? kapatid. Kayo na ginagawa niyo, markado kayo. eto na nga. Anong Nino, sabi niya? Ang sabi niya, markado kayong lahat kay VP Sara. Bakit Kala ang sabi nyo, niya? Ang sabi kahit magpapasko, mapapatawad niya kayo? Anong sabi? Anong sabi niya? Well, it's all up to you Anong sabi niya? if you will be forgiving. Hindi lahat pare-pareho. There are some who can forgive quickly. May mga nagpapatawad ng mabilis. May mga nagpapatawad ng matagal. Pero naman, merong mga hindi nagpapatawad hanggang sa hukay. Ba? Yung sabi niya? Kanina, nasa balita natin. Ito lang naman ang sabi ng iba. Ano sabi nung iba? Oo. Sige. Oo. Ngayon, paano kayo kakalas dyan sa sitwasyon na yan? Tandaan ninyo, kapag hindi naman daw na-impeach o hindi nyo mapaalis sa pwesto itong isang nakaupo na substitute na vice presidente, kapag may nangyari dyan, sa nakaupo, wag naman po sana ipahintulot. Pag may nangyari, sino magiging presidente? Yung inominate ng Pangulo. Ha? Yung inonominate. Hindi. Pag may nangyari, sino magiging presidente? Itong Ito na. itong pinitpit ninyo. Yung ginisa nyo. Sabi nga nila, Lintik lang ang walang ganti. Yun namang sinasabi sa pelikula. I love you, BBM! Ay, hindi na ganyan. okay. Lintik lang ang walang ganti. So, ano naman masasabi mo diba? doon sa mga senador na nagsasabi na ito daw impeachment complaint, wag nang gawin dahil divisive yan. Hindi ba sila divided? Patagal naman na kayong divided na. Hindi na bale. Ano masasabi mo at alas 9:52 na? Grabe, sobrang nakakatawa yung ang galing-galing ng ang galing-galing ng pagkakaano dito ni Ted Filon. Yung yung pagkakasunod-sunod niya dun sa kanyang analysis. Na, nga naman, di ba kayo nagbigay ng idea kung ano yung mga impeachable offense. Tapos member kayo ng Committee on Justice. Same people na nagbigay ng idea, nagbigay ng context, nagbigay ng reason as to what ang mga impeachable, Then pagdating mo sa ibang committee, sasabihin mo, hindi ito impeachable offense. But hindi nga, magmumukha talaga kayong tanga dyan. And if you're going to follow, just like what I said, if they're going to follow yung panawagan ni Bongbong Marcos na he's not in favor na impeach si Sara Duterte, si VP Sara, then again, double whammy lang naman yan Magmumukha ka pa rin tanga. Kung sino man sa inyo dyan na nasa Committee of Good Governance, na nandun din sa Committee on Justice. Kung hindi nyo i-entertaining yung complaint. Diba? Kung i-dismiss nyo lang yan. Kung ibabasuran nyo lang din. Kasi kayo lang din naman ang nagbigay ng rason. Kayo ang nag-trigger as to bakit itong mga makakaliwang mga legal front ng CPP-NPA ang nag-initiate niyan. Diba?
Tsaka pansin naman natin. Obvious na obvious mga ma'am sir, di ba? Hmm. Kung sino yung tinutugis ni VP Sara, di yun yung magpapa-impeach sa kanya. Eh, tinik sa lalamunan nila si VP Sara eh. So, yan talaga gagawin nila, hindi ba? Nagugulat pa ba tayo? Of course not. Alar. Hindi na yan kagulat-gulat mga ma'am sir. Ano yan? Parang it's a given fact. Expected na natin na sila yung mamumuna sa mga ganyang bagay.